So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basihan? Kaya tinatawag itong selective justice. Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle-paced. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Ngunit wala pong paglabag sa batas dyan. Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basihan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talagang jurisprudence? Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa iyo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera, na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila. O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba? Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon. So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend? Opo, kasi nationwide po ito Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth. Okay. Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Pero supposedly kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness? My basis for saying so is are only reports from media, pero mukhang kino-consider po seriously. Parang done deal na nga po which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marines, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marines. So,
which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things that he is independent when it suits him. That is double standard in the highest degree. Okay, pero nakita po ninyo yung kanyang sinabi today. He is not backing down. Itutuloy pa rin daw nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta. What is your prediction? Ano ang reaksyon ng kapatiran dito? Kami naman po ay pumunta sa lansangan not for anything else but to show our disgust, our dismay at how things are being done under this administration. Sapagkat bagamat may doktrina po kami na kami ay nagpapasakop sa pamamahala that is found in Romans 13, ay meron din pong doktrina na nasasaad sa Biblia sa ikalawang Samuel, 1 ang talata ay 10 na magpakatatag kayo at ipaglaban ang mga mamamayan at ang kanilang mga lungsod sa mga katiwalian. So, yun po ang aming ginagawa. So, kumbaga, parang you just want to be heard. Opo, of parang course. ganon. Which is Oo. the right of every citizen under the Constitution. Kasi sinasabi sa ating saligang batas, sa unang-unang talata, the Philippines is a democratic state, sovereignty resides in the people, and the government authority emanates from them. Do you see this escalating? Dahil kung itutuloy pa rin po nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta, may nakikita po ba kayong mas matinding uri ng protesta? Wala po namang makapagpipigil, hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, kundi sa kahit sinong mamamayan o samahan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno kung sa tingin nila ay may ginagawa itong hindi tama at labag sa saligang batas at sa ating mga batas. So, in terms of escalation, I think only time will tell, but wala naman po sigurong masama. Basta ang aming protesta ay within the bounds of the law, meaning hindi po tayo magre-resort sa violence, sa karahasan, sa panggugulo, destruction of government property. Ang sabi po ni Yusek Claire ng Malacanang ay wag daw sana magpagamit ang INC sa mga planong destabilisasyon. Ano po ba yung destabilization? Ano po ba yun? Sino po ba yung mga nag-iimpluwensya? Hindi ko po alam sapagkat matalino po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. At kami po, ang aming pananampalataya, ay ang pamamahala po namin is guided by instructions from above. Yun ang aming paniniwala. Maaring hindi kayo nag-agree, ngunit sana'y galangin nila. At sana naman, wag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin. Sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan. Natatandaan nyo, noong January 2025, kami po ay nag-rally sa Quirino for accountability. There were 1.8 million members, not only in the Quirino Grandstand, but all over the country. Noong November 2025, nag-rally rin po kami para sa accountability. Noong 2012 po, nag-rally rin kami noong in the face of the impeachment trial of Chief Justice Corona, naghayag din po kami na dapat ay patas ang pag-apply sa batas. So, as citizens and as members of a religion, meron naman po kaming karapatan. So, may alam po ba kayo tungkol sa permit? Ang unang balita na natanggap at inihayag namin kanina sa agenda is that walang permit ng unang araw pero nabigyan na ng permit for today, and in fact, 2 more days after today. So, 3 araw pa aside from the first day. So ano po ang inyong balita? Ayun po ang pagkaalam ko. Pero katulad po ng napag-usapan natin kanina, mayroong mga alingaw-ngaw na parang binawi yata. At sana naman hindi, sapagkat nakikita nyo naman po, wala naman pong panganib sa public safety, wala namang kaguluhan, wala namang violence, at maayos naman po ang hanay ng mga kapatid. Ayun, okay. So as we speak, we're trying to verify whether the report is accurate, that binawi daw po itong permit na binigay sa iglesia for tomorrow. Okay, so sabi nga po ninyo, kaayusan at saka siyempre sumusunod naman tayo lahat sa batas. We are in fact a nation of laws and not of men. Ano po nangyari nung unang araw? Walang permit.
Hindi ko po alam. As I've said, I'm not an organizer. I'm just, ako isang pangkaraniwang kaanib po lamang na noong nasabihan ako na meron ngang pagkilos ay tumungo roon. Pero alam niyo po, sa isang democratic and republican system of government, ang ating pamahalaan should always give the benefit of the doubt in favor of greater constitutional and civil rights. Sapagkat yan po ay ayon din sa doktrina that the citizen is the smallest indivisible particle of sovereignty. At isa din po sa mga garantiya ng ating Bill of Rights ang right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So, yan pong constitutional rights ang pinakamataas na antas ng karapatan ng mga taong bayan. So you're saying that if anyone would want to bring this up to the Supreme Court would surely uphold the right to peaceful assembly. I would not want to second guess our high court, but I would believe so. Kung wala naman pong violation of the law, wala namang sinaktan, wala namang inabala at maayos naman po, siguro ay we should always presume in favor of greater rights. Okay. So, okay, that's well said. Sa palagay po ba ninyo, nabigyan naman po ng maximum tolerance? Parang gano'n naman po ang nangyari. Opo, wala naman po tayong problema. Kaya po, nung nandoon ako, kapag nakakakita ako ng mga kaibigan natin sa kapulisan o sa militar, actually, nilalapitan ko sila at kinakamayan ko at sinasabi ko, mga mate, wala kayong dapat alalahanin sa amin, hindi kami manggugulo, wala kaming dalang armas o bato, hindi katulad ng mga ibang mga radikal na mga protesters dyan, ay kami po ay maayos dito at hindi po kayo nanganganib, chill lang po tayo at wala kayong magiging problema sa amin. Okay. So the main message is selective justice. Opo. Paano po kapag meron na namang nadagdag na makakasuhan na yung tipong maraming sinasabi laban sa administrasyon? Mukhang nangyayari na nga. Ako po mismo ngayon, may pending case ako. Pending cases as a matter of fact. Inciting to sedition, cyber libel. Of course, all of these are can be bailed out of these cases as a matter of right. Have they been filed against you already? They're under preliminary investigation, pero if precedents are to be followed, mukhang iniisa-isa kami. Katulad ni General Pokis, ang dami ng mga may kaso eh. So, I would presume, kaya ako lagi akong ready sa mga documents na kailangan kong pampiyansa. Lagi kong dala-dala. May nakakaligtaan lang po ba ako ngayon at this moment na kaalyado ng administrasyon na kinasuhan? Wala ako nakikita. Kasi they keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses at wala namang big fish na nahuhuli kung makikita ninyo. So, you do not agree that former DPWH Secretary Bonoan should be state witness? Hindi po ako nag-a-agree dyan. Unang-una ay ang kailangan po sa state witness ay he is not the most guilty. How can you not be the most guilty when you are the highest official of the DPWH? Ikaw ay alter ego ng presidente. Under the doctrine of qualified political agency, ang cabinet secretary at lahat ng ginagawa niyan has the implicit approval of the president unless countermanded, revised, reversed, or set aside. So, how can anyone be higher than him? Pagdating sa ehekutibo, ang mas mataas lang dyan ay ang Pangulo ng Pilipinas. O ngayon, pagka-elected naman, si Martin Romualdez siguro, at yun ang sinasabi nilang hinahabol, pero still it is doubtful whether, number one, he is not the most guilty, and number two, whether the charges against Martin Romualdez cannot be proven without his testimony sapagkat ang dami naman pong documentary evidence at ibang mga testigo. Okay, so hihintay na lamang po siguro yon, ano? Pero bakit kaya hindi pa nahahanap si Senador Bato de la Rosa? Do you believe they're actually looking for him? Hindi ko po alam ang extent ng residual influence ni Senator De La Rosa sa PNP o talagang hindi lang hinahanap. I would not want to hazard a guess. Well, ang akin lang ay he is effectively now disabled from attending to his functions as senator, and we believe that his harassment
forcing him to go into hiding at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya. So what is your interpretation of that? Dahil wala pa rin kami nakukuhang parang diretsong opisyal na sagot na kapag, ayan na nga, wala na si Senador Jinggoy, wala na si Senador Bato de la Rosa, kung matutuloy ang pag-aresto kay Senador Marcoleta, which is non-bailable plunder, sabihin na natin matuloy yung pinag-uusapang Bongo sa ICI or Robin Padilla, ang two-thirds ay base sa natitirang mga senador na hindi kulong? We would be going into uncharted territory pagdating dyan kasi wala tayong definitive Supreme Court ruling. So, my opinion would be only as good as the next guy. Kasi sabi nga nila, an opinion is like an a-hole. Everyone has one. So, kung sasabihin kong ganito, there's another lawyer who will say otherwise. Pero ako, IMHO lang, IMHO, in my humble opinion, ang framers ng ating konstitusyon, ang gusto nila, an absolute supermajority of 16 para makakonvict. Kasi we are dealing with high elected officials voted upon by the entire country. So we should not lightly remove them from their positions. Nor their right to vote or participate in the sessions. Yes, opo. Okay. Well, they are innocent until proven guilty. Definitely. Although it would appear na from the pronouncements of the executive na parang nahatulan na. Pero paano po ba sila magpa-participate dyan sa, sa impeachment trial kung sila po yung nakakulong? Ayun po, hindi talaga sila makaka-participate unless meron pong magagawang legal way na sila ay hayaan ng hukuman na mag-attend sapagkat a person under custody is in custodia legis. Nasa custody po yan ng hukuman na nag-issue ng warrant. At pwede naman pong sabihin, halimbawa house arrest, hospital arrest, or since you are a senator of the republic, pwede namang hilingin sa korte na baka pwedeng mag-participate on a matter that is of primordial importance to our democratic system.